Brazil versus Austria, Taurus G3 versus Glock 19. Hello mga kaibigan, ako po si Guns Pinoy. Ngayon alam ko na para sa ibang tao might be controversial na i-compare ang Taurus at ang Glock. Pero itong dalawang pistol na ito ang constantly nakikita kong bestseller sa Philippine market, especially sa mga first-time gun owners. Pareho silang striker-fired, polymer framed in 9mm. Magazine capacity, pretty much the same. Parehong may good aftermarket support. Pero nagsisit sila sa two very different price brackets. Ang Taurus G3 ay mako-consider ko as a budget entry sa striker-fired world. Ang Glock 19 Gen 5 naman ay more of nasa mid-range at may good track record. So ang tanong, kung bibili ka ng first handgun dito sa Pilipinas, alin ba sa dalawa ang mas nagme-make sense? Bago pala natin yan pag-usapan, ay gusto ko muna magpasalamat sa Links FA sa pag-sponsor ng video na ito at sa pagpapashoot sa kanilang bagong shooting range. Big shoutout din sa ating Guns Pinoy page sponsors, Luminox and MTAC Gun Oil. Okay, so simulan muna natin sa looks at sa overall feel. Itong Taurus G3 actually looks pretty aggressive para sa price point niya. Meron itong front serrations, meron itong aggressive texture sa kanyang grip, steel sights, at yung ergonomics nito is pretty good. Ang Glock 90 naman, well, it looks like a Glock. Simple, medyo blocky pa rin. Pero over the years ay may mga naging changes na din sa Gen 5 kagaya nito. Side by side, may mga similarities and differences din sila. Pareho silang merong 4-inch barrel, pareho silang striker-fired pistol, at parehong polymer ang frame. Sa grip ay mas mahaba ang Taurus G3, kaya ang Taurus G3 feels more of a traditional full-size pistol, at ang Glock 19 naman ay more of parang do-it-all pistol size, big enough to shoot pero small enough to conceal. Ang Glock 19 Gen 5 at ang Taurus G3 ay parehong merong optic ready at non-optic ready variants. Sa Glock ay tinatawag siya na MOS or Modular Optic System, while sa Taurus G3 naman ay Toro, which is ang Taurus Optic Ready option. Very similar concept, merong included na plate sila para makabitan ito ng kung anumang red dot ang gusto natin ilagay. Pero sa iron sights, ang Taurus G3 ay mayroong steel sights, habang ang Glock naman ay meron noong known na sa Glock na polymer sight. Some features din na gusto ko i-mention, sa Taurus G3 ay meron itong thumb safety and trigger safety, which I think is okay para sa mga tao na mas komportable na meron sila nung thumb safety na ito. Sa Glock wala na siyang thumb safety, pero for many years ganun na talaga ang Glock, at madaming tao around the globe ang nagtitiwala sa reliability and safety ng system ng Glock. Sa magazine capacity, pretty much the same. Magazine capacity ng Glock 19 ay 15 rounds of 9mm with a flush fit magazine at 17 rounds naman with the extended base pads. Sa Taurus G3, ganun din. 15 rounds with a flush fit, 17 rounds with the extended base pad. Okay, no? So ngayon, pag-usapan natin ang presyo. Ayan ang gusto ng mga HM boys and girls dyan, di ba? Ang Taurus G3 ay significantly mas mura. Sisimula ang Taurus G3 at around 30k range lang. At let's be honest, ito ang dahilan kung bakit isa sa mga best sellers ang Taurus G3 sa Pilipinas. Lalo na sa ibang mga newbies, ang budget ay nagmamatter dahil gusto muna nila i-experience ang world of guns before mag-spend ng malaki. Ang Taurus G3 sa nakikita ko ay nagbigay ng affordable entry sa ilang mga Pilipino sa mundo ng baril, which is nice. Ang Glock 19 Gen 5 naman ay close to double, around 50k plus, pero with a higher kaching, meron ka striker-fired pistol na may strong reputation, better long-term track record, mas mataas ang resale value, at arguably isa sa most trusted pistol sa platform niya around the world. At diyan nagiging interesting ang usapan na ito. Glock has earned its reputation. Military, law enforcement agencies, civilians, ang Glock ay may decades of proven reliability sa kanya. Ngayon, to be fair, sa mga Taurus ngayon, doesn't seem to be like yung mga Taurus years back. Ang Taurus G3 actually developed a decent reputation sa mga budget-conscious na shooters. Meron din akong Taurus G3 personally at pretty good naman ang experience ko dito since owning it a few years ago. Pag-usapan naman natin ang trigger at shooting experience. Sa Taurus G3, ang comment ko ay medyo mahaba ang slack nito, which hindi ako fan. Pero may good break naman siya and decent reset, especially para sa presyo nito. At nga pala, ang Taurus G3 ay mayroong double strike capability, which is a nice feature to have. Dahil let's say may light primer strike tayong ma-experience habang nag-shoot, ay pwede nating kalabitin lang ulit yung trigger para ma-strike niya ulit yung primer and hopefully mag-go off yung round. Sa trigger naman ng Glock 19 Gen 5, meron siyang shorter slack. Ang feel ng trigger nito feels more predictable at cleaner ang break kumpara sa G3. Well, Glock trigger pa rin naman siya. Hindi ko mako-consider as a match trigger, pero very consistent siya.
Sa shooting experience naman, well, samahan nyo ako, i-shoot na natin itong dalawa. Alright, no? So Glock 19, Taurus G3. Well, pareho silang manageable i-shoot, pareho kong nasushoot comfortably. Sa Taurus G3, due to the slightly larger grips niya, tingin ko mas nakokontrol ko siya ng maayos. Pretty soft para sa akin i-shoot ng Taurus G3. Medyo malambot ang recoil spring niya, at least para sa pakiramdam ko. Mas madali siya i-rack, so sa mga newbies, baka factor yon. Pero ang Glock, hindi ko alam, no? It feels more refined. Very predictable and consistent siya. At sa pag-shoot ng faster strings, mas nafe-feel ko lang na mas refined yung Glock. Para sa akin lang naman. So, para sa new gun owner, alin ba ang mas nagme-make sense? In my opinion, ang Taurus G3 ay para sa mga tao na looking more on sa isang striker-fired pistol with a good capacity, may modern features at solid usability without spending too much. Para sa mga Pilipino na gustong pumasok sa mundo ng firearms pero ayaw muna mag-spend ng malaki, ang Taurus G3 makes sense. Ngayon, ang Glock 19 naman tingin ko ay para sa mga tao na gusto ng pistol na may proven reliability, mas mataas ang resale value, at isang pistol na may strong na reputation sa industry. So, kung ako ay babalik sa panahon na 21 years old ako, wala pa akong barel, ano ba yung kukunin ko sa dalawa? Well, maglilin towards ako sa Glock 19 for the simple reason of yung track record niya at something na medyo ma-enjoy ko i-upgrade ng kaunti. Although madami din namang aftermarket parts and accessories para sa G3, pero di hamak lang na mas madami pa rin sa Glock 19. Pero that does not mean na bad gun para sa akin ang Taurus G3. In fact, features-wise, mas madaming features ang Taurus G3. Para sa akin, ang Taurus G3 ay may important place sa Philippine market. Hindi lahat ay immediately kaya kumuha ng Glock, budget-wise. At ang pagkakaroon ng isang abot-kayang striker-fired pistol ay nakakatulong na mas dumami pa ang Pilipino na maging responsible gun owners. At the end of the day, ang best gun, kahit ano pang brand or model yan, ay yung something that you can afford, train with, shoot confidently with, at kaya mong pagkatiwalaan. So ikaw, no? Taurus G3 or Glock 19? Comment mo down below. So yan lang naman po, no, ang ating video sa Taurus G3 versus Glock 19 Gen 5. Again, salamat po sa Links FA sa pag-sponsor ng ating video for today. And big shout out sa ating Guns Pinoy page sponsors, Luminox and MTAC Gun Oil. Salamat po sa panonood. Kita-kita po tayo sa susunod na video. Ako po si Guns Pinoy.